So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So, usapang sakit ng manok po tayo ngayon. So ano po ba ang pag-uusapan nating sakit ng manok? Ito po yung marek. Gawa po ng medyo nauuso po ang sakit na ito ngayon na marami pong nalulumpo na mga manok. So, ito pong akin based po sa aking experience at sa aking pong pagre-research. Para po sa dagdag na kaalaman at question nyo po, pwede po tayong kumonsulta sa mga veterinaryo na malapit sa atin at kakilala po natin. So, ano po ba ang sakit na marek? Ang sakit pong marek, ito po ay dala ng hangin, mga kagamitan, at saka ito po ay virus na nag-a-activate po sa loob ng katawan ng ating mga alagang manok. So, ito hindi po natin agad ito mapapansin within day 1 to 15 days, so on, bago po lumabas ang sintomas ng sakit na ito. So, unang-una, ano po ba ang mga sintomas? Unang-unang sintomas po natin pag-uusapan, yun pong lumalabo ang mata ng ating mga alagang manok. So, ano pong mangyayari kung lumalabo po ang mga mata ng ating mga manok? So, ibig sabihin po niyan, hindi na po sila makakakain ng ayos at mamamayat po sila na sumasanhi po ng pagkamatay ng ating mga alagang manok. Number 1 po, lumalabo ang mga mata. Number 2 po, pumapayat at namumutla po ang ating mga manok. Kung mapapansin nyo po, namumutla po at pumapayat bigla ang ating mga manok kahit kumakain po sila, ay atin po yang obserbahan ng atin pong malaman kung ano po talaga ang totoong sanhi ng kanyang pamumutla at pamamayat. Gawa po ng ang sakit pong marek, meron po yang epekto sa loob ng katawan or ng ating mga manok, meron pong tumutubo kung ano sa loob po ng katawan ng ating mga manok. Number 3 po, yun pong napaparalyze po ang ating mga alagang manok. Kagaya po ng paa, hindi po sila makalakad o parang bumibigaka po sila. So, ibig sabihin po niyan, hindi po sila makatayo o yun pong nalulumpo. So, pag meron pong mga nakakaranas kayo ng ganito, obserbahan nyo po ang inyong mga alagang manok at ihiwalay po sila sa ibang matitino o yun pong hindi pa na hahawaan ng sakit na ito. So, ano po ba ang mga gamot sa sakit na ito? So, ibig sabihin po niyan, kung maoobserbahan nyo po, na nagkakagaroon na po ang inyong mga manok o meron na pong mga lumilitaw na sintomas, mas maigi po na apply po tayo ng mga antibiotics para po sa mga may sakit o nagkakaroon ng sintomas, antibiotic at antiviral na mga gamot na ibibigay po natin sa ating mga alagang manok kung meron na pong mga sintomas na kagaya po ng aking na-mention kanina. So, para naman po sa mga malalana, ang tanong po, magagamot pa po ba natin yan? So, para sa akin po, yung po sa akin na mga malalana po talaga na nakahiga na, kahit kumakain po sila, nawawala na po tayo ng pag-asa. Gawa po ng medyo mahirap na pong gamutin yan pag malala na po o yung sa stage na po na medyo mahirap nang makabawi ang ating mga manok. Ang mas maganda po natin gawin dyan, katayin na lang po natin or atin pong patay na lang o at ilibing kung hindi naman po maramihan pa. So, ang gagawin po natin yan, ihihiwalay or kakatayin kung wala na po talagang pag-asa. So, para naman po sa mga gagawin po natin o para ma-prevent po natin yan, magkaroon po ng ganitong mga klaseng sakit ang ating mga manok, may re-recommenda po natin ang pinaka-una po natin gawin mula sisiw po natin, magbakuna na po tayo. Bigyan po natin ng bakuna ang ating mga sisiw at mga manok. Proper po na pagkain, vitamins. So ano po ba ang mga sanhi nito o yun pong rason kung bakit po nagkakaganito o nagkakaroon po ng mga sakit na klase ng kagaya ng marek? Ito po, nadadala po yan ng hangin. Pwede rin po itong makadapo o makahawa sa pamamagitan po ng mga pakainan. Yun pong balahibo ng mga manok. At saka yung pong paghalo nila
sa mga matitino pa o wala pa pong mga sakit na manok. So, ibig sabihin po niyan, madali po silang humawa o nakakahawa po ang sakit na marek sa ibang mga manok. So, ang mas maganda po nating gawin sa na pamamaraan upang makaiwas po tayo nito, malinis na kapaligiran at malinis po ang ating manukan at tamang pakain at vitamins po para po sa ating mga manok. So, sana po nakabigay po ako sa inyo ng kaunting tips at kaalaman para maiwasan po natin at maunahan po natin ang sakit na kagaya nito sa ating mga manukan na hindi po magsanhi ng pagkaubos at pagkamatay po ng ating mga manok. So, maraming salamat po at happy farming!